Kanina, ang Israeli Defense Forces ay ipinagpatuloy ang pagbomba sa mga teroristang Hamas sa Gaza upang sunugin at itumba ang mga salot na militanteng ito sa gitnang silangan. Ang mga pag-atake ng militar ay isang tugon mula sa pagpapalipad ng Hamas ng rocket mula sa Gaza patungo sa Israel upang pasabugin ang balwarte ni Netanyahu na sumasalamin sa patuloy na pakikipagsalungatan ng mga teroristang ito sa gobyerno ng Israel. Nasa awa ng Diyos ay agad na intercept ng militar ang mga rocket na pinalipad ng grupo na hindi nagdulot ng anumang pinsala sa mamamayan ng mga Israelita. Dahil dito, mas itinodo pa ng Israeli Defense Forces ang pagtugis sa mga militante at nagpakawala ito ng malalakas na mga bomba upang durugin ang mga lungga ng Hamas na sa tindi at lakas ng mga bomba ang ibinagsak ng Air Force sa kalupaan ng Gaza ay tuluyang nadurog ang maraming kabahayan na ang mga teroristang Palestinian ay hindi na nakatakbo palabas mula sa kanilang pinagtataguang gusali na sa bilis ng mga pangyayari ay hindi nila alam na nasa ibang dimensyon na pala sila ng mundo. Ayon sa ating nakalap na mga balita na ang mga pambobomba na ito ng Israel ay humantong sa pagtawid sa 19 na mga militanteng Hamas sa kabilang buhay na ang maraming gusali ay tuluyang nadurog bilang resulta sa patuloy na pagkontra ng mga alagad ni Khamenei sa gobyerno ng mga Israelita. Umikot na rin ang Israeli Air Force sa dulong bahagi ng Gaza dahil sa bagong report na nakuha ng militar na namataan ng mga intel ng Israel ang isang commander ng Nukba Company na si Fehmi Salmi, isang leader at pinuno ng Hamas. Nasa mga panahong ito ay walang sinayang na oras ang militar at agad itong nagsagawa ng mga airstrike upang itumba ang anino ng pinuno ng Hamas. Kung saan ang militar ni Netanyahu ay walang pag-aalinlangan na hinagisan nito ng air-to-ground missile ang kuta ni Fehmi Salmi na sa sobrang lakas ng impact ng bomba ay hindi na nakahingi pa ng tulong ang teroristang ito na nagresulta sa kanyang paglipad sa kabilang buhay. Ang pag-alis ni Fehmi sa mundo ay isang malaking tagumpay para sa gobyerno ng mga Israeli dahil ang taong ito ay isa sa nag-lead sa pag-atake ng Hamas sa balwarte ni Netanyahu noong Oktubre 7, 2023. Pinaigting na rin ng Israeli Defense Forces ang pagpasabog sa maraming mga pasilidad sa gitnang Gaza upang durugin ang mga gusali para hindi gawing kuta ng mga terorista dahil sa nakita ng militar na ang ibang mga pasilidad sa hilagang bahagi ng Gaza Strip ay binalikan ng Hamas at nilagyan ng maraming bomba upang pasabugin ang ground unit ng Israel na nag-iikot sa magulong rehiyon na ito. Kung saan mas kinalbo pa ng militar ang malaking syudad ng Gaza na ang maraming mga kabahayan ay tuluyang winasak at binasura upang bigyan ng leksyon ang suwail ng mga Palestinian terrorists na tumatakbo sa gitnang silangan. Ang mga kaganapang ito ay nagdagdag pa sa pagiging masalimuot ng rehiyon dahil sa habang tumatagal ang digmaan ay mas lalong naging agresibo ang mga militante na kahit kaunti na lang sila na lumalaban sa militar ni Netanyahu ay hindi pa rin sila nawawalan ng pag-asa na pagtagumpayan ang tunggalian na ito na ang militar ng Israel ay wala ring pagpipilian kundi ang lumaban at itumba ang anino ng mga teroristang Hamas sa Gaza. Ayon sa pinakabagong pahayag ng punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu, na ang gobyerno ng Tel Aviv ay hindi hihinto sa paglumpo sa kakayahan ng Hamas na hanggang sa hindi sumuko ang mga teroristang ito at hindi ilabas ang maraming mga Israelita na binihag ng grupo, ay ang Israel ay patuloy din sa pagbomba sa syudad, pati na ang pagwasak sa maraming mga kabahayan sa buong Gaza dahil ang pagsagawa ng matinding panggigipit sa mga terorista ay magresulta sa kanilang pagka-corner sa digmaan. Binigyang diin din niya na sinayang lang ng Hamas ang kanilang buhay sa pakikipaglaban sa IDF dahil ang militar ng Israel ay siguradong tutugon ng malakas upang i-wipe out ang grupo. Na ang pagbomba ng mga militanteng ito kanina sa syudad ng Israel ay isang maling hakbang ng grupo dahil nagbigay lang ito sa gobyerno ng mga Israeli ng isang mapagpasyang tugon upang bombahin pa ng todo ang mga salot na Hamas na tumatakbo sa Gaza. Sa kabilang anggulo, matapos wasakin ng Israel ang maraming mga kagamitang pandigma at bodega ni Khamenei sa Syria, lalo na ang paglusob ng mga rebelding Tahrir al-Sham sa palasyo at bahay ni Assad na naging dahilan sa pag-alis ni Bashar sa bansang Syria.
Ang supreme leader ng Iran na si Ayatollah Khamenei ay sinisi ang Israel at Estados Unidos sa pagkatalo nilang dalawa ni Assad sa digmaan sa Syria. Kung saan sinabi nito sa isang talumpati na matagal na umanong pinagplanuhan ng Amerika at Israel ang digmaang ito, na meron daw siyang ebidensya na ginamit lang ng US at Israel ang mga rebelding grupo upang simulan ang digmaan, pero ang pinakapakay umano ng dalawang bansa na ito ay ang patalsikin si Bashar upang mapalitan ang gobyerno ng Syria. Binigyang diin din niya na ang mga ginawa ng Israel sa Syria ay nagbigay lang sa gobyerno ng Iran ng matinding galit, na ang galit na ito ang wawasak sa bansa ni Netanyahu, na magbabayad ang mga Zionista sa pamamaliit umano nito sa mga kaalyado ng Iran. Ang mga akusasyon ni Ayatollah Khamenei laban sa Estados Unidos at Israel hinggil sa pagbagsak ni Bashar al-Assad ay sumasalamin sa malalim na geopolitical na tensyon at mga estratehikong kalkulasyon ng Iran sa rehiyon. Sa pag-navigate ng Iran sa bagong realidad na ito, matapos ang pag-alis ni Assad sa Syria, nakatuon pa rin si Ayatollah sa mga salaysay nito tungkol sa paglaban, habang naghahanap ng mga paraan upang iakma ang mga alyansa at estratehiya nito sa gitna ng pagbabago ng dynamics ng kapangyarihan. Ang mga implikasyon ng mga pangyayaring ito ay malamang na matunog sa buong gitnang silangan, habang ang iba't ibang aktor ay tumutugon sa umuusbong na tanawin na hinubog ng parehong mga lokal na salungatan at internasyonal na tunggalian. Ang tuluyang pagbagsak ni Khamenei sa Syria ay isang malaking tagumpay sa bansang Israel at Estados Unidos, na dahil dito, hindi na masuportahan ng Iran ang mga kaalyado nitong Hamas at Hezbollah, pati na ang kasalukuyang nagpapasikat ngayon ng mga teroristang Houthi sa Yemen. Sa ngayon, mas nag-focus na ang Israel sa pagbomba sa Hamas, na tinutukan ng gobyerno ang mga militanting ito sa Gaza, at nag-iisip ng mga paraan kung paano nila maipapalabas ang maraming mga Israelita na binihag at itinago ng grupo sa maraming tunnel ng Gaza. Ikaw, ano ang masasabi mo sa patuloy na pagbomba ng Israel sa mga teroristang Hamas upang i-corner ito sa labanan at bigyan ng matinding leksyon? At ano ang masasabi mo sa mga paninisi ni Khamenei sa bansang Israel at US na matagal na umanong pinagplanuhan ng mga bansang ito ang pagpatalsik sa Pangulo ng Syria? I-comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.